Grabe mga kababayan, ang tindi ng bagong Supreme Leader ngayon ng Iran. Isa sa pinakamalaking balita ngayon sa Middle East ay ang pagluklok kay Mojtaba Khamenei bilang bagong Supreme Leader ng Iran matapos mapaslang ang kanyang ama na si Ali Khamenei sa gitna ng digmaan laban sa United States at Israel. Ayon sa ulat ng BBC News at iba pang international media, siya ang pinili ng Assembly of Experts, ang grupo ng mga clerics na may kapangyarihang pumili ng mataas na lider ng Iran. Pero ang tanong po ngayon, bakit siya ang napili? Una, malakas ang kanyang koneksyon sa makapangyarihang institusyon sa Iran, ang Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC. Ayon sa mga analyst, matagal na siya may malalim na ugnayan sa military at security establishment ng bansa na isang malaking factor sa pagpili sa kanya bilang leader. Sa Iran, ang suporta ng IRGC ay napakahalaga dahil sila ang isa sa pinakamalakas na puwersa sa politika, ekonomiya at militar ng bansa. Dahil dito, maraming eksperto ang naniniwala na ang suporta ng IRGC ang isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit siya ang naging front runner sa posisyon. Ikalawa, kahit hindi siya palaging nakikita sa publiko, matagal na siyang may impluwensya talaga sa loob ng pamahalaan. Sa loob ng maraming taon, tinawag siya ng ilang diplomat at analyst bilang power behind the scenes o ang taong may malaking impluwensya sa likod ng desisyon ng kanyang ama na dating Supreme Leader. Sa madaling salita, kahit wala siyang formal na posisyon sa gobyerno, matagal na siyang bahagi ng inner circle na kapangyarihan sa Iran. Ngayon naman, pag-usapan natin kung gaano siya katalino at ano ang kanyang background. Si Mojtaba ay ipinanganak noong 1969 sa lungsod ng Mashhad. Nag-aral siya sa Tehran at kalaunan ay nag-aral ng Islamic Theology sa Qum, ang pinakamahalagang sentro ng Shia Religious Studies sa Iran. Bukod dito, nagkaroon din siya ng military experience nung panahon ng Iran-Iraq War noong 1980s. Nice. Kahit bata pa siya noon, nagsilbi siya sa mga unit na konektado sa Revolutionary Guards at doon siya nakabuo ng mga relasyon sa mga taong kalaunan ay naging mataas na opisyal sa militar at intelligence ng Iran. Dahil dito, lumaki ang kanyang network sa loob ng security at intelligence circles ng bansa, isang bagay na napakahalaga sa politika ng Iran. Ngunit kahit may impluwensya siya, controversial pa rin ang kanyang pagiging supreme leader. Ang posisyon na ito ay karaniwang ibinibigay sa mga high-ranking religious scholars na may mataas na reputasyon sa Islamic law. Ngunit si Mojtaba ay isang mid-ranking cleric lamang at hindi pa kinikilalang top religious authority ng maraming Shia scholars. Sa kabila nito, maraming leader sa Iran ang naniniwala na siya ang may katayahang panatilihin ang stability ng bansa sa gitna ng digmaan at krisis. Ayon pa sa mga ulat ng Reuters at Associated Press, ang kanyang pag-angat sa kapangyarihan ay simbolo ng pagpapatuloy ng hardline policies ng kanyang ama at ng matigas na paninindigan ng Iran laban sa mga Western countries. Ang malaking katanungan po ngayon, mas lalo bang lalakas ang Iran sa kanilang bagong Supreme Leader?